Welcome to Lingo Career Channel. This is Daily Light and Aman Goran and Digimon from Milano, Italy. Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Tayo ngayon ay patuloy sa ating programa, ang ating Daily Mass Reading and Tagalog version. Ayan, together with Dejo Pusong Laglag, Idol Sales Suarez. Maraming salamat sa iyong paghatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon ay araw ng November 17, 2021. Panggunita kay Santa Isabel ng Hungaria na manata sa Diyos Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa sa misa, unang pagbasa, pangalawang Makabeyo, chapter 7, verse 1, and 20 to 31. Ayan, dito nga natin ito sa gitna. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ay ipinahuli ng hari. Sila ay pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot ng higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksiyan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 6 na anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang araw. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon. Malakas ang kanyang loob. Kahit na siya'y babae, kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay dahil sa kanyang kagandahan loob. Sa kanyang ibabalik niyang muli ang inyong hiningya at buhay, yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa panindinig ni Antioko, ang pangungusap na ito ay ina ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niyang pagyayamanin siya at patatanyagin pagkakaluban pa ng mataas na tungkulin at ituring na kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya iniintindi ng anak, kaya nilapitan niya ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa nahihimok ng hari, napahinuhod ang ina na kausapin ang anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na 9 na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at pinaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makasama ka kita kasama nila." Hindi pa man nagtapos ang magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang inyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng papahirap na ito sa mga Hudyo, ngunit tandaan mo, hindi ka matatakasan sa parusa ng Diyos.
ang salita ng Diyos. Salmo Responsorio, Awit chapter 17 verse 1 and 5 hanggang 6 and 8 and 15. Tugon, paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong pananawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko, natulungan, pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Tugon, paggising ko pong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang dinig ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya't ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Tugon, pagkising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako, ingatan mo, lihim na iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Tugon, pagising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Hallelujah. Juan chapter 15 verse 16. Hallelujah, hallelujah. Hiniring tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita, Lucas chapter 19 verse 11 to 28. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng unyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay ititatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik. Pagkatapos niyon, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabing, han sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. Puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkalis niya, nagsugo siya sa kinatawan upang sabihin sa kinakauukulan, ayaw naming maging hari ang taong ito. Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at sinabi, Panginoon, ang salaping ninyong ginto ay nagtubo ng 10. Magaling, sagot niya. Mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kakanunting bagay. Pamamahalaan kita ng 10 bayan. Lumapit ang ikalawa at ang sabi, Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5 at sinabi niya sa kanya, mamamahala ka sa 5 bayan. Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalit ko sa panyo at itinago. Nagtatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik. Sinagot siya ng kanyang Panginoon, masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit, sinabi mo. Kinukuha ko ang hindi sa akin at inaanik ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana ay may tinubo ang salaping ito. At sinabi niya sa mga naroon, kunin ninyo sa kanila ang salaping ginto at ibigay sa mga may 10. Panginoon, siya po'y may 10 ng salaping ginto. Wika nila, sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga away, kung aayaw na ako'y maghahari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko. Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon, panalangin ng bayan, natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama, na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitaan tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin, o kaya Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ng mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kanyang mga lupa ng may katarungan
pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse at bagong yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok kami sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Orasyo Imperata, panalangin sa laban sa COVID-19. Mahabagin at magmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapanghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at tatagin sa pananampalataya. Gabihan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Magpapasalamat kami sa mga bagunang naisulong sa patuloy ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayin mo ang mga lulingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa ilang panindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pakamitin mo ng kapaypaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkaluban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampas sa nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanan at magbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patuloy mala ng Diyos. Pakinggan mo ang aming magkahilingan sa aming pangailangan at igbagya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Palungsod, ipanalangin mo po kami. Panginoon, dinggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa ating digit pusong lagalag sa paghatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Jesucristo and sa Night of Columbus Group and kay Father Ed Araneta. Happy listening, everyone. Ayan, ating napakinggan ang ating banal na misa. Ayan, and dumako naman tayo dito sa pagbati sa ating mga masugid na tagapakinig. Ayan, ang ating mga masisipag na mga signers ng Moonlight 82.7 FM, The New Generation Online Radio. Ayan, attendance. And of course, happy birthday pala sa ating Madidege Morena. Ayan, from Montreal, Canada. Ayan, happy listening and happy birthday sa iyo, Madi. And of course, belated happy birthday kay Paraluman Angelo Palva from Athens, Greece. Ayan, maraming salamat sa iyo, Paraluman. And of course, ayan, shout out ng bonggang-bongga kay Lalabs Digitetsky. Ayan, kay Ninong Arnel Ariola Baryon. Ayan, happy listening. And of course, ayan, happy listening and happy viewing kay Yula Lalia Luwal Mara in from Uman, February 12. Thank you so much. Ayan, happy birthday po. God bless. Ayan, kay Ninong Jonah Gerson, happy birthday po. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan. Ayan, Ninong. Ayan. And of course, sa ating
Ayan, from KSA, Ninong Ian. Ayan, thank you so much po, Madi Sunshine, sa pag-post. Love you po. Ayan, love you din, Madi China Comia. And happy birthday. And of course, kay DJ Dreamer, Marian Garcia, happy birthday. DJ Dreamer, Marian Garcia. Ayan, DJ, ayan, Maribel Morales Rosas, in from Athens, Greece. Ayan, together with Padi Cario, ayan, Antonio Puno, ayan, happy listening, and kay Maris Marasigan, and kay Adel Ben Matundan, and kay Miss Mary Ben Matundan of Wattens Greece, ayan, happy listening, kay Alaya Galos in, ayan, maraming salamat, in din ang ating DJ Pustong Laglag, Idol Saris Suarez, in Mr. Pustong Laglag ng Bangkoro sa Nicolas Batangas. Magandang buhay po sa ating lahat. Happy birthday po, Ma'am Gina. Kumya, God bless you and your family always. Ayan. Ayan, in Saskatoon, magandang buhay po sa ating lahat, mga kamunlight, at binabati ko rin po ng happy birthday si Miss Gina Kumya. Ayan, ang pagbati galing kay Madimel Umalid Pangriban and Pagdilis Pangriban of Saskatoon, Canada. And of course, ayan, in Digimon and Digilight, with my tandem Digilight, ayan, of Aman Jordan, ayan, maraming salamat sa ating Digimon, ayan, Mr. Manuel Passion Cristobal, ayan, from Milan, Italy. Ayan, in from Athens, Greece, happy birthday, Kabatang, ayan, galing kay Paraluman Angelo Balba, Eve De Brother, The Green, in from Marikina City. Thank you so much. And din ang ating Mr. Arnold O'Malley in the drum. And din si Madijingjing in happy birthday po, Miss Gina Kumya. Enjoy your special day and keep safe always. And of course, in din ang ating inaanak. Ayan, inaanak DJ Saucy. Ayan, happy listening sa'yo, inaanak. And din si Siladno. Ayan, Litsirik. Ayan, in Pinas. Ayan, happy birthday. Ayan, sabi ng ating pagbati ng ating Madilorlini Activa. Ayan, Digilor. Ayan, and din si Ninong Arnel Barion, Ibiza, Spain. Ayan, maraming salamat, Ninong. And of course, Maria Binet in Pampinas. Ayan, maraming salamat sa ating mga signers. Thank you so much and God bless everyone. And ayan, abangan natin ang ating next episode ng ating banal na misa. Ayan, hanggang sa muli po bukas, tayo ay makinig sa ating banal na misa. I love you all, I miss you all, and God bless everyone. Bye-bye. Alright, good morning, good afternoon, and good evening sa inyong lahat. Tayo ngayon ay patuloy sa ating programa, ang ating Daily Mass Reading and Tagalog version. Ayan, together with Dejo Pusong Laglag, Idol Sales Suarez. Maraming salamat sa iyong paghatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayon ay araw ng November 17, 2021. Panggunita kay Santa Isabel ng Hungaria na manata sa Diyos Miyerkules ng ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Mga pagbasa sa misa, unang pagbasa, pangalawang Makabeyo, chapter 7, verse 1, and 20 to 31. Ayan, dito nga natin ito sa gitna. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, isang ina at ang kanyang 7 anak na lalaki ay ipinahuli ng hari. Sila'y pinahirapan para piliting kumain ng karning baboy na ipinagbabawal ng Diyos. Ang di malilimot ng higit na kahanga-hanga ay ang ina. Nasaksiyan nito ang sunod-sunod na pagpaparusang ginawa sa kanyang 6 na anak hanggang sa ang mga ito'y mamatay sa loob lamang ng isang araw. Ngunit hindi nasira ang kanyang loob dahil nagtitiwala siya sa Panginoon
malakas ang kanyang loob. Kahit na siya'y babae, kasing tapang siya ng lalaki. Sa wika ng kanyang mga ninuno, isa-isa niyang pinalakas ang loob ng kanyang mga anak. Ganito ang sabi niya, "Hindi ko alam kung paano kayo naging tao sa aking sinapupunan. Hindi ako naglagay ng iba't ibang sangkap ng inyong katawan at nagbigay sa inyo ng buhay. Ang lumikha ng buong santinakpan ang siya ring lumikha ng tao at lahat ng bagay dahil sa kanyang kagandahan loob. Sa kanyang ibabalik niyang muli ang inyong hiningya at buhay, yamang hindi ninyo inaalintana ang sariling buhay dahil sa kanyang kautusan." Sa panindinig ni Antioko, ang pangungusap na ito ay isang pag-aglahi sa kanya, kaya sinikap niyang mahimok ang bunsong anak na babae na talikdan ang kanyang relihiyon. Ipinangako niyang pagyayamanin siya at patatanyagin pagkakaluban pa ng mataas na tungkulin at ituring na kaibigan ng hari. Subalit, hindi siya iniintindi ng anak, kaya nilapitan niya ng hari ang ina. Sinabi niyang payuhan ang anak kung gusto niyang ito'y mabuhay. Sa nahihimok ng hari na pahinuhod ang ina na kausapin ang anak bilang pag-uyam sa malupit na hari. Dumikit siya sa kanyang anak at pabulong na kinausap ito sa sariling wika. "Anak, mahabag ka sa iyong ina na siyam na buwang nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan. 3 taon kitang pinasuso, pinalaki kita, pinapag-aral at pinaruga hanggang ngayon. Masdan mo ang kalangitan at ang daigdig at ang lahat ng bagay na naroon. Alam mong ang lahat ng iyan ay nilikha ng Diyos tulad din naman ng sangkatauhan. Huwag kang matakot sa berdugong ito. Ipakita mong karapat-dapat ka sa iyong mga kapatid na nagdusa hanggang kamatayan upang sa muling pagkabuhay ay makasama kita kasama nila." Hindi pa man nagtapos ang magsalita ang ina, sinabi ng anak, "Ano pang inyong hinihintay, Haring Antioko? Hindi ko susundin ang utos mo. Ang susundin ko'y ang mga utos na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng papahirap na ito sa mga Hudyo, ngunit tandaan mo, hindi ka matatakasan sa parusa ng Diyos." Ang salita ng Diyos, Salmo Responsorio, Awit chapter 17 verse 1 and 5 hanggang 6 and 8 and 15. Tugon, "Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong pananawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko natulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan." Tugon, "Paggising ko pong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. Ang dinig ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya't ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik." Tugon, "Pagkising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako, ingatan mo, lihim na iyong pakpak. Yamang ako'y matuwid, ang mukha mo'y mamamalas, kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak." Tugon, "Paggising ko poong sinta, sa piling mo'y magsasaya." Hallelujah. Juan chapter 15 verse 16. Hallelujah, hallelujah. Hiniring tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabuting tao. Hallelujah, hallelujah. Mabuting balita, Lucas chapter 19 verse 11 to 28. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga sa mga nakarinig ng unyang pangungusap. Ginawa niya ito sapagkat malapit na siya sa Jerusalem at ang akala ng mga tao ay ititatag na ang kaharian ng Diyos. Sabi niya, may isang mahal na taong nagtungo sa malayong lupain upang gawing hari at magbalik. Pagkatapos niyon, bago siya umalis, tinawag niya
ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabing, "Han sila, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko." Puot na puot naman sa kanya ang kanyang mga kababayan, kaya't pagkalis niya nagsugo sila sa kinatawan upang sabihin sa kinag-uukulan, "Ayaw naming maging hari ang taong ito." Ngunit ginawa ring hari ang taong iyon. Umuwi siya pagkatapos at ipinatawag ang mga aliping binigyan niya ng salaping ginto upang malaman kung gaano ang tinubo ng bawat isa. Lumapit sa kanyang una at sinabi, "Panginoon, ang salaping ninyong ginto ay nagtubo ng 10." "Magaling," sagot niya. "Mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kakanunting bagay. Pamamahalaan kita ng 10 bayan." Lumapit ang ikalawa at ang sabi, "Panginoon, ang inyong salaping ginto ay nagtubo ng 5." At sinabi niya sa kanya, "Mamamahala ka la- sa 5 bayan." Lumapit ang isa pang alipin at nagsabi, "Panginoon, ito po ang inyong salaping ginto. Binalot ko sa panyo at itinago. Nagtatakot po ako sa inyo sapagkat napakahigpit ninyo. Kinuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo inihasik." Sinagot siya ng kanyang Panginoon, "Masamang alipin, sa salita mong iyan kita hahatulan. Alam mo palang ako'y mahigpit," sinabi mo. "Kinukuha ko ang hindi sa akin at inaanik ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo inilagay sa bangko ang aking salapi? Pagbalik ko sana'y may tinubo ang salaping ito." At sinabi niya sa mga naroon, "Kunin ninyo sa kanila ang salaping ginto at ibigay sa mga may 10. Panginoon, siya po'y may 10 ng salaping ginto." Wika nila, "Sinasabi ko sa inyo, ang bawat mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Tungkol naman sa mga kaaway, kung aayaw na ako'y maghahari sa kanila, dalhin niyo rito at patayin sa harapan ko." Pagkasabi nito, nagpauna si Jesus patungong Jerusalem. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan. Natitipon bilang mga anak ng Diyos Ama na tagapagbigay ng lahat ng kabutihan, may pagpipitaan tayong manalangin sa Kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin, o kaya Ama ng kabutihan, basbasan mo kami. Ang simbahan naway hindi matakot sa mga pagsubok, kaugnay ng mga pagbabago at magamit niya sa matuwid na pamamaraan ng mga biyayang ipinagkaloob sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang lahat ng tao naway makibahagi sa kanyang mga lupa ng may katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tayo naway magkaroon ng malalim na pagpapahalaga sa simpleng buhay upang lubos nating madama ang patuloy na pagdaloy ng pag-ibig ng Diyos sa ating mga maliliit na gawang kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga doktor, mga nurse at bagong yaong mga nasa profesyon ng pag-aalaga, naway gamitin ang kanilang mga biyaya sa paghahatid ng pag-ibig at habag ni Kristo sa mga dukha, nalulumbay, may sakit at mga nasa bilangguan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga pinagpalang yumao naway makasama sa walang hanggang kaligayahan sa Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami sa mga higit na dakilang bagay kapag pumasok kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Orasyo Imperata, panalangin sa laban sa COVID-19. Mahabagin at magmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at tumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapanghilom na kamay mula sa takot, sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at tatagin sa pananampalataya. Gabihan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Magpapasalamat kami sa mga bagunang naisulong sa patuloy ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patubayin mo ang mga lulingap sa may sakit upang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkaluban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang panindigang maglingkod at pagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan
Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pakamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Paggalaban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa kabuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampas sa nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at magbabalik loob sa iyo. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ang Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patuloy ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan at igbagya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami. Panginoon, binggin mo po ang aming panalangin. Ingatan nawa tayong lahat ng Panginoon. Maraming salamat sa ating digit pusong lagalag sa paghatid sa atin ng mabuting balita mula sa ating Panginoong Jesucristo and sa Night of Columbus Group and kay Father Ed Araneta. Happy listening, everyone. Ayan, ating napakinggan ang ating banal na misa. Ayan, and dumako naman tayo dito sa pagbati sa ating mga masugid na tagapakinig. Ayan, ang ating mga masipag na mga signers ng Moonlight 82.7 FM, The New Generation Online Radio. Ayan, attendance. And of course, happy birthday pala sa ating Madidigi Morena. Ayan, from Montreal, Canada. Ayan, happy listening and happy birthday sa iyo, Madi. And of course, belated happy birthday kay Paraluman Angelo Palva from Athens, Greece. Ayan, maraming salamat sa iyo, Paraluman. And of course, ayan, shout out ng bonggang-bongga kay Lalabs Digitetsky. Ayan, kay Ninong Arnel Ariola Baryon. Ayan, happy listening. And of course, ayan, happy listening and happy viewing kay Yula Lalia Luwal Mara in from Uman, February 12. Thank you so much. Ayan, happy birthday po. God bless. Ayan, kay Ninong Jonah Gerson, happy birthday po. Ayan, maraming salamat sa iyo, dyan. Ayan, Ninong. Ayan. And of course, sa ating, ayan, from TSA, Ninong Ian. Ayan, thank you so much po, Madi Sunshine, sa pag-post. Love you po. Ayan, love you din, Madi China Komya. And happy birthday. And of course, kay DJ Dreamer Marian Garcia, happy birthday. DJ Dreamer Marian Garcia. Ayan, DJ, ayan, Maribel Morales Rosas in from Athens, Greece. Ayan, together with Padi Cario. Ayan, Antonio Puno. Ayan, happy listening. And kay Maris Marasigan and kay Adol Ben Matundan and kay Miss Mary Ben Matundan of Athens, Greece. Ayan, happy listening. Kay Madi Alaya Galos in. Ayan, maraming salamat. In din ang ating DJ Pusong Laglag, Idol Saris Suarez, in Mr. Pusong Laglag ng Bangkoro sa Nicolas, Batangas. Magandang buhay po sa ating lahat. Happy birthday po, Ma'am Gina. Kumya, God bless you and your family always. Ayan. Ayan, in Saskatoon, magandang buhay po sa ating lahat. Mga ka-Moonlight, at binabati ko rin po ng happy birthday si Miss Gina Kumya. Ayan, ang pagbati galing kay Madimel Umalit Panginiban and Pagdilis Panginiban of Saskatoon, Canada. And of course, ayan, in Digimon and Digilight with my tandem Digilight, ayan, of Aman Jordan. Ayan, maraming salamat sa ating Digimon. Ayan, Mr. Manuel Passion Cristobal. Ayan, from Milan, Italy. Ayan, in from Athens, Greece, happy birthday, Kabatang. Ayan, galing kay Paraluman Angelo Balba, Eve the Brother, The Green, in from Marikina City. Thank you so much. And din ang ating Mr. Arnold O'Malley in the drum. And din si Madijingjing in happy birthday po, Miss Tina Kumya. Enjoy your special day and keep safe always. And of course, in din ang ating inaanak
Ayan, inaanak, DJ Saucy. Ayan, happy listening sa'yo, inaanak. Indian si Siladno. Ayan, Litsirik. Ayan, in Pinas. Ayan, happy birthday. Ayan, sabi ng ating, pagbati ng ating Madilor ni Activa. Ayan, DJ Lore. Ayan, Indian si Ninong Arnel Barion, Ibiza, Spain. Ayan, maraming salamat Ninong. And of course, Maria Binet in Pampinas. Ayan, maraming salamat sa ating mga signers. Thank you so much and God bless everyone. And ayan, abangan natin ang ating next episode ng ating banal na misa. Ayan, hanggang sa muli po bukas, tayo ay makinig sa ating banal na misa. I love you all, I miss you all, and God bless everyone. Bye-bye. Let's enjoy the music, greetings, favorite songs and horoscope through our sponsors. Lean and Green, Slimming and Beauty, natural healthy products. Oh yeah! It's joke time! Together with your DJ Standen, DJ Moon from Milan, Italy, and DJ Light from Amman, Jordan. Live on air only here at #1 and hottest radio station, Moonlight 82.7 FM, the new generation online radio, the best. Enjoy to the max. Happy listening, everyone. Thank you for watching. God bless everyone and bye-bye.